Ayon sa isang bata, sa isang lalawigan sa timog, mayroong isang matandang lalaki na nagkwento sa kanya ng isang kakaibang storya. Ito ay ang epiko ng Cavite. Sa malayong lungsod sa Cavite, mayroong isang lalaki na nagngangalang Rahan. Kilala siya sa buong lungsod bilang anak siya ng kanilang pinuno na si Ipan, at siya ang pinakamalakas sa kanilang buong tribo. Si Rahan ang tagapagtanggol ng kanilang buong lungsod laban sa mga masasamang mananakop. Subalit, isang araw, mayroong dumating na bagong mananakop sa kanilang lungsod na si Alva, at hindi lamang ito isang ordinaryong tao, dahil ito ay may kakaibang kapangyarihan na kayang patigil ang oras ng isang tao kapag ito ay kanyang nahawakan. Natuklasan ito ng lahat noong nahawakan ni Alva ang pinakamagandang babae sa kanilang lungsod na si Maha. Nang mahawakan ni Alva si Maha sa kanyang balikat, agad-agad tumigil ang oras ni Maha. Siya ay hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Tila ba naging isang statwa. Pagkatapos ng pangyayaring ito, agad pinuntahan ng isang kawal ang tahanan nila Rahan upang ihatid ang balitang ito sa kanila. Si Rahan ay agad sumigaw at tinawag ang kanyang kaibigan, na si Bali na nasa kabilang baryo, upang tulungan siya nito sa pagpaslang kay Alva. Si Rahan at Bali ay nagtulungan upang mapaslang nila si Alva. Ang kanilang labanan ay tumagal ng 1 linggo dahil sa kakaibang lakas na taglay ni Alva. Ang magkaibigan ay nahirapan paslangin ito sa kabila ng kanilang pinagsanib puwersang lakas. Noong matapos ang kanilang laban, puno ng sugat at dugo ang magkaibigan at sila ay naghahabol ng hininga dahil sa tinagal ng kanilang sagupaan. Minabuti nilang maligo muna at sumisid sa ilog ang balinan. Umapaw ang ilog sa kapal ng putik at dugo na nahugas mula sa kanilang katawan. Lahat ng isda sa ilog ay namatay. Maya-maya lamang agad nilang pinuntahan si Maha upang subukan itong gamutin, ngunit sila ay nabigo dahil wala silang lunas na nagawa para dito. Dumating ang ama ni Rahan, tagapamuno sa kanilang lungsod na si Ipan at binangit niya sa kanyang anak na may mahiwagang tubig sa katastaasan ng bundok Tralala na kayang gamutin ang lahat ng klase ng sakit o kahit ano pang klase ng mahika. Agad umalis ang dalawa upang hanapin at kunin ang tubig na ito. Habang silang dalawa ay naglalakbay, nadaanan nila ang isang dambuhalang baton ay sinisira ang mga bahay ng tao. Gamit ang kanilang lakas at sandata, nilabanan nila ito at napaslang nila ito. Nagpasalamat ang mga tao sa kanila at binigyan sila ng konting pagkain. Pagdating nila sa bundok ng Tralala, nadatnan nila dito ang isang malaking ahas na nagbabantay sa lagusan papunta sa mahiwang tubig. Hindi nanlaban ang ahas, ngunit ito ay may hiniling kila Rahan, humingi ng alay na pagkain ang ahas kila Rahan upang sila ay papasukin nito sa lagusan. Binigay nila ang pagkain na nakuha nila sa mga taong kanilang natulungan at ginawa nila itong alay para sa ahas. Si Rahan at Bali ay nakapasok na sa lagusan, at nadatnan nila ang mahiwang tubig sa paligid ng bundok na iyon. Agad silang kumuha ng madaming tubig upang iuwi nila sa kanilang tribo. Pagbalik nila sa kanilang lungsod ay agad nilang binasa si Maha upang maibalik na sa kanya ang oras niya na pinatigil ni Alva. Pagkatapos ng 5 minut ay agad na numbalik si Maha sa kanyang normal na buhay. Siya ay muling nakakakilos at nakakapagsalita na. Nagpasalamat siya kila Rahan at Bali dahil nailigtas ng dalawa ang kanyang buhay. Si Rahan naman ay agad umibig kay Maha dahil sa taglay nitong ganda. At pagkamahinhin, niligawan agad ito ni Rahan. Kahit na alam niyang madaming manliligaw si Maha, nilagpasan lahat ni Rahan ang mga nanliligaw kay Maha upang siya ay mapansin nito. Si Maha naman ay agad ding nagustuhan si Rahan dahil sa taglay nitong lakas at siya ang nagligtas sa kanyang buhay. Ngunit, hindi agad sumang-ayon ang pamilya ni Maha. Kinakailangan munang mag-alay ng bigay kaya si Rahan sa kanilang pamilya bago niya makuha si Maha at ikasal sila. Lumipas ang ilang araw at bumalik na si Rahan sa bahay nila Maha upang ibigay ang mga alay nito. Nagulat ang pamilya ni Maha dahil sa dami ng kanilang natanggap na alay. Si Rahan at Maha ay agad ding kinasal noong araw na yon. Pagkaraan ng 2 taon, sila ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. At silang tatlo ay namuhuay ng payapa at tahimik.